magbigay ng balita na napaka-importanting balita para sa inyo tungkol sa immigration law, workers' compensation law, accidents, family law, Philippine law as well. Mga kaibigan, gagayang kakakabsat, let's please welcome Attorney Roda Yabes Alvarez. Hello, Attorney. Maraming salamat, Alan, sa napakaganda mo namang introduction. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa programa at saka sa mga nanonood po sa Facebook Live. Gusto ko lang pong batiin ang aking mga kamag-anak sa Baguio, si Tita Leonie. Hi, Tita Leonie. At saka sa Bulacan. Hi, Tita Blessy. Kamusta kayo dyan? Thank you for listening. At syempre gusto nating batiin si Errol, na producer ng atin pong sponsor na show ng parokya ni Edgar. So, kita-kita po tayo sa Hawaii Convention Center. Kailan ba yun, Alan? March 2, Attorney. March 2. Malapit na pala, Malapit March na. 2. Mm-hmm. Thank you, guys. Okay. So, umpisahan na po natin itong pagbibigay ng mga magagandang balita. Nag-shift po ako ng Ilocano every now and then para po sa ating mga listeners na mahilig sa Ilocano. Ayan. So, rugyanan tayo na apo ti panakaburay ti dagitoy impormasyon nga hopefully kat maka-inspire no mapakinabangan tayo. Upisahan na po natin ang pag-share ng mga impormasyon na maaari pong maka-inspire sa atin o makapagpagalaw o makapagpaisip. So, unang-una, Alan, alam mo ba na noong February 14, merong panukalang ipinalabas si Presidente Biden? No, Attorney. Oo. So, ito nga, gusto ko lang i-share na dahil nga sa kaguluhan at giyera na nangyayari sa Palestine at saka sa Israel, nagkaroon siya ng panukala na wag mo nang ipa-deport o ipaalis sa Estados Unidos or ipa-remove itong mga taga-Palestine na nandito upang hindi sila maibalik sa kapahamakan pag sila ay pinauwi. Lagay sa alanganin, Attorney. Hindi lang alanganin kung hindi maaring kamatayan. Digmaan. So, meron pong remedyo dito sa Estados Unidos na kung kayo po ay paaalisin, pwedeng ipatigil ang pagpapaalis sa inyo dahil kung saan kayo ipapaalis ay may digmaan. Alam mo ba yun? No, I did not know that, Attorney. Yes, meron yan. Ngunit ang nangyari nga ito, kailangan bigyan niya talaga ng, kumbaga sa pagpapel ang binabasa mo, i-underline niya talaga at i-all caps niya or i-capitalize niya yung letters na nagpapatungkol para dito sa departure, na enforced departure ng mga Palestinians. Pero hindi lang basta Palestinian ka na hindi ka mapapaalis. May mga Palestinians na pwede pa rin paalisin. Okay. Ayun. So, merong general rule na meron pong deferred enforced departure for certain Palestinians. So, nang kukuha natin sa titulo nitong memorandum na tinatawag na Memorandum on the Deferred Enforced Departure for Certain Palestinians na mula po sa mesa ni Presidenta Biden, na ang sinasabi niya ay sinasabi niya ito para sa Secretary of the Department of State na medyo meron ng gulo ngayon dahil siya ay na-impeach. Alan, para dun sa mga sumusubaybay sa... Si Mayorkas. Yes, Yeah, si Alejandro Mayorkas. Alejandro. Samantalang siya ay na-impeach, hindi pa naman siya natatanggal, napakasuhan pa lang siya ng impeachment charges. Pero ito ang memorandum ng presidente sa kanya na ipatigil muna yung pagpapatanggal sa mga certain Palestinians, yung mga nandito, ngunit hindi... yung mga nandito, ngunit hindi gumawa ng mga krimen. Ibig sabihin, kung gumawa ka ng krimen, hindi ito paalisin ka. Papaalisin ka pa rin. So don't do the crime. Oo, ito yung para sa mga mabubuting tao. Yes, of course. Na nailagay sa alanganin dahil hindi sila makabalik doon sa kanilang bansang pinanggalingan. Ang tawag nga dito sa kanilang bansa ay Palestine dahil nga may matinding gera. May tanong ako, Attorney. Yes, So, Alan. yung mga, halimbawa, di ba maraming balita ngayon, nagpo-protesta yung mga Palestinians. Kung sila ay maaresto, does that qualify them to be a bad person? Pababalikin ba yun? Or Pababalikin ka lang naman kasi kung wala kang status. Kaya itong importansya na kung saan ka man nanggaling, dapat ikaw ay may status. Ngayon, sinabi natin kanina na bansang Palestine. Ang totoo, Alan, wala ngang bansa na tinatawag na Palestine. Ano yung Palestine, Attorney?
Kasi nga sila ay stateless. So ito ay napaka-importante at ito ang nasa gitna ng kanilang inaglalaban. Kasi sila ay nasa loob ng bansang Israel. Ayun. So medyo malaking history lesson kasi yan eh. Ngunit dahil yan ay magandang balita para po doon sa sumusuporta na wag sanang magkagera at kung kay may gera, wag naman nating ipain ng mga tao sa gera at wag sila paalisin. Kung sakaling sila ay susulong natin at isasaing sa gera, yan ang ginagawa ng Estados Unidos ngayon. So alam natin na maraming tao na sabi nila kakampi ng Estados Unidos ang Israel, ngunit ito nakikita natin na ayaw pauin ng Estados Unidos ang mga Palestinians na mailalagay sa alanganin sa Palestine dahil sa kaguluhan sa Israel. Wow. Ayun. So magandang balita yan. Ang ibig sabihin, ayaw natin Alam yun. sa digmaan at sa gera. Okay? O sige, ang isa pang magandang balita, Alan, ay ito. Yes, attorney. So, merong nangyayari na tataas ng, napansin mo ba na tumaas ng presyo ng maraming bagay? Lahat, attorney. Ayun. My God, everything. Para po sa sinong hindi nakapansin na mahal na po lahat ngayon, taas ang kamay. At napansin na rin nga ng Department of Homeland Security na sandali, nagtaas ng lahat kailangan magtaas din tayo ng presyo. Oh no, attorney. Ayun. Oh no. Ano ibig So, sabihin nun, nagtataas po attorney? ng presyo ang USCIS Oh no. dahil po nagtaas na lahat ng presyo ng bilihin at sabi nila isasali din kami diyan dahil nga alangan naman kami na lang ang hindi magtataas at lahat ay nagtataas. Ano ibig sabihin nun, attorney? Ayun. So may mga filing fees po na magtataas at ito po ay itataas ngayong ikaunang araw ng Abril itong taon. Kasi ang huling price increase, Alan, sa USCIS ay noong 2016. So dahil nga medyo matagal na rin, marami ding nangyari. For example, halimbawa, tayo ay dumaan sa isang matinding pagsubok na pandemya na hindi natin naranasan sa ating buhay. COVID. Yes, COVID. so COVID. because of this, maraming naging problema. So, ang isang problema diyan, Alan, kung yun nga, nagkaroon ng katakot-takot na backlog, nagkaroon ng katakot-takot na delay para dun sa mga nagpetisyon na pagkatapos hindi nga tayo makapagpasok ng mga pahinante o mga trabahador galing sa ibang bansa para magtrabaho sa Estados Unidos. So, inaral nila at inayos nila itong listahan ng mga bayarin or filing fees at itinaas nila yung mga filing fees para makapagkuha ng makapag-angkat or makapag-import ng foreign workers. Oh, wow. Yes, for example, itong I-129 petition for non-immigrant workers, ang filing fee niyan dati ay $460. Taas na rin yun, attorney. Ngayon, $1,385 na. Wow. Ang good news niyan, Wow. ang L kasi yan yung non-immigrant workers na intra-corporate transfers. So, ang ibig sabihin, kung gusto mong ipasok dito yung trabahador sa Pilipinas, para dito siya magtrabaho sa opisina mo dito sa Amerika, dahil sa iyo naman yung negosyong yan, dati babayaran mo lang $460. Ang good news, pwede mo pa rin siyang ipasok. Pero ngayon, magbabayad ka ng filing fee ng $1,385 na. And that is a $925 increase. Wow. Ayun. Ang taas naman nun, attorney. Yun na nga. Halimbawa natin yan. So, meron namang hindi tumaas. Oh, nice. Oo. So, gusto mo bang malaman yung hindi tumaas? I think our listeners would love to hear that. Para doon na lang sila bibili sa hindi tumaas. Minsan kasi yung hindi tumaas, hindi mo kailangan yun eh. Yung kailangan mo ay yung tumaas. May mga bumababa, attorney? Merong bumaba. May nabawasan. Merong hindi Wow. tumaas, merong bumaba. Ganon. Nice. So, importante na alam ninyo to. Kasi kung hindi nyo alam ito, magkakamali yung inyong filing. At pag nagkamali inyong filing, alam Delay. nyo, minsan ibabalik sa inyo, minsan hindi na ibabalik, minsan hindi gagalaw. So, ayun. Anyway, let's just go through the list na lang ng mga common Please, attorney. forms na ating kailangan para sa ating mga problema dahil kailangan nating i-maintain ang ating proof of valid status or kailangan natin ng bagong status. Yes, attorney. So, for example, itong mga nawawala ang kanilang green card at kailangan nilang palitan, ang filing fee po niyan dati ay $455. Ngayon ay $465 na, ngayong April. Okay, $10. So, kayang-kaya Pwede na naman siguro natin yun. yung $10 Okay na na yan. yung $10, attorney. Oo.
Ngayon, pagka merong biometrics yan ay $540. Okay. Still not so bad. Oo. Tapos, dati $540. Yan, isang example yan ng bumaba. Pagka nag-file ka ng green card renewal ngayon, kasi nawala mo yung green card mo, magiging $465 na lang. Oh, ayan. Sa Pag mga paper nawala, filing. ayan, kung nawala yung green card nyo, mas mura. Nabawasan. Alam mo kung ba't mas mura? Walang masyadong nag-a-apply? Hindi naman. Binawasan lang nila yung biometrics fee. The biometrics fee. Oo. Okay. So from $540, nabawasan nila ng $465. Siguro ginawa nila yan para hindi magreklamo ng marami yung mga tao kasi karamihan sa mga tao talagang green card holders. Yes, attorney. Ayun. Ngayon, maraming tao ayaw nang mag-renew ng green card nila eh. Sabi nila, hindi attorney, forever yung green card ko. Oh, no. Sabi ko, wala na kasing forever No, ngayon, no. Manong. No, Nire-renew ang green card Yes. every 10 years. Yes, attorney. Ayun. At kung conditional yung green card mo, 2 years lang yun na valid. Kung ikaw ay That's right. nakakuha ng green card dahil kasal ka doon sa yung sponsor ng 2 years. 2 years lang po yung green card na valid. Pagka ganun, ang tawag doon, kailangan tanggalin mo yung conditional status mo. So, pagka ganun, yung I-751, dati $680 ang filing fee. Petition to remove conditions on residence. Ngayon po, $680 yan. Pagka dating ng Abril, Kauno ng Abril, ang mangyayari po ay $750 na yan. Yan ay kung may biometrics, meron pong plus $70 na increase. Kailan lahat itong tataas, attorney? April 1? April 1 para wow. tayong nakikipag-unahan Ayan, sa may time kayo, guys. rollback. Kung gusto nyong mabayaran yung mas mura, do it now. Yes. Yeah. Ngayon, ito namang N600 application for citizenship. Alam mo, marami kasi Alan na naging citizen dahil yung parents nila naging citizen before the child became 18. Yes, So pagka ganun, nagde-derive po ng citizenship yung mga anak dahil po yung kanilang magulang ay naging US citizen nung sila ay hindi pa 18 ng edad. Ngayon, ang bayad po dyan ay mahal. Dati mga $675 yan eh. Nagreklamo yung mga tao nung tinaas yan ng $1,170. Wow. Ngayon, tinaas ng $1,335. Wow. So, meron niyang plus $165 kung online filing. Kung paper filing po, plus $215 Oh my God. or $1,385. So, nakikita natin na nagbibigay ng premium ang USCIS kung online filing or paper filing kasi it affects your cost eh. Lahat po itong pagtataas ng presyong ito para po mapatakbo ng USCIS ng mas mabuti ang kanilang ahensya. Ito po ang nagbabayad ng kanilang overhead. Kung kaya't pagka online filing, siguro mas kaunti yung trabahong gagawin dahil digitized na siya eh. Samantalang yung paper filing, i-digitize pa yan, kaya mas mahal ng konti. So, mga ganun. Easier online, siguro, attorney. Pero hindi kasi lahat ng tao marunong mag-file online. Oh, no. But Ayun. your office. Yes, so pagka kaya hindi natin po yan. kayo marunong mag-file online at meron pong benefisyong pagpa-file ng online, you might want to consider na mag-file na po online kasi medyo merong kaunting savings. Ayun. Ang biometrics fees, yan po ang isa sa mga bumaba. So from $85, naging $30 na lang siya or Wow. negative 55. Wow, ang laking bawas na. Yes, That's at kung great. napapansin ng mga tao, medyo yung ibang biometrics nila nire-recycle na. Hindi na sila pinapabayad ulit. Ngunit hindi naman binabalik yung bayad nila na hindi ginamit nung ni-recycle yung kanilang biometrics. So, meron po tayong mga napapansin na ganyan, pero ito na nga ang mangyayari. Para dun sa mga nagtatanong tungkol sa citizenship, ito. So, dati kasi, Alan, pagka nag-file ka ng citizenship ng paper form, $725. Yes. Tumaas o bumaba? Tumaas. Siyempre, tumaas. So, $760 na ngayon pag paper filing. Ooh, $760. Wow. Taas So, na nung $725, Yun attorney. na nga. So, pwede mong i-charge siya ng credit card kasi nga, dahil sa sobrang mahal, inalaw na ng USCIS makapagbayad ang mga tao ng credit card. So, tumaas po yan ng $35. Ngunit, kung kayo ay magfa-file ng online, tumaas ba o bumaba? Bumaba.
Yes, kasi kanina nga sinasabi natin na the USCIS is encouraging people nga to file online. So yan marahil ang dahilan kung bakit mas mababa pagka nag-file po kayo online. So ngayon sa $725, magiging $710 na lang. Ang ibig sabihin, bumaba ng $15. Wow. Ayun. That's still nice. Any discount, attorney? Ngayon, kung 70 years old ka na, matanda ka, I think 70 or 75, may discount. So, imbes na, hindi, tinaas nila. From 640, naging 760. Ouch. Ayun. 120. Taas nun, ha? Basta, ang punto, tumaas po. Kung hindi tumaas, May nabawasan. may nabawasan ng kaunti. Pero, Karamihan. ang karamihan po at ang balita natin na kailangan po ninyong pag-isipan ay kung may ifa-file kayo, maghihintay pa ba kayo kung kailan tumaas? No, you should file now, attorney. Para Kamukha mas mura. yung- Oo. Kamukha yung asawa mo, gusto mo ipetisyon. Di ba? Hintayin mo pa ba na tumaas o bumaba? Eh, baka ayaw naman nilang petisyonan, Yun na attorney. nga, bakit kaya ayaw petisyonan? So ngayon po, $535 ang filing fee sa asawa. Kung gusto po nyong i-order ang inyong asawa, Tataas? tataas. Oh my God, magkano, attorney? Magmamahal na po ang pagkuha ng inyong mahal sa buhay. Magiging $625 na Wow. pag online. Pero pag paper filing, $675. Oh my God. Yan. Taas So naman, nakita man. mo yung trend. Mahal, man. Ouch. Nakita mo yung trend. Yeah, merong nakikita ko, online attorney. filing fee, tapos merong paper filing fee. But at the bottom line is, meron pong pagtaas. Ngayon, kung kayo naman po ay may fiancé at gusto nyong dalhin dito, ngayon po ay $535 ang filing fee. Pero pagka nagtaas na po yan, magiging $675. Oh my God. So, ang tanong, Wow, kailan ang taas, mo ba... attorney. Yes. Mahal yan, So, kung total, napakaraming nagtataas, Alan. So, para po sa mga nagbabalak, huwag nyo na pong hintayin na tumaas. Kasi sabi nila, attorney, mag-iipon muna ako. Sabi nila, ay pag nag-ipon po kayo, tumaas na. Ayun. So, yan yung problema Mag-iipon ka. Pero sa kakahintay mo, tumaas na yung presyo. Ayun. So I think, attorney, ang sinasabi mo, and itong naririnig kong message mo, kung kayo may balak na mag-file or magpetisyon, do it soon. Before April 1. Kung ayaw nyo magbayad ng matataas na filing fees. Yes. Or baka meron naman yung iba na bawasan. But sabi mo, biometrics lang naman yun. At, yung mga importanteng filing fees, yun ang lahat tumaas. Ang tanong na kailangan mong pag-isipan ay ito. Paano kaya ako makakaipon kung tumaas na? Hindi mo naman pwede bayaran yung filing fee lang. Kailangan mong bayaran yung pagtrabaho nun So kung mag-iipon ka pa, paano naman yun? So ang sagot po diyan ay ito. Meron po tayong tinatawag na budget at priority. So kung anong importante, ay kumusta po kay Commissioner Louie Guia? Kumesh! Thank you, Kumesh. Thank you for tuning in. Salamat po sa pagsubaybay. Ang tanong, kalimutan ko tuloy yung sinasabi ko. Pinaka-importanting... Ano bang importante? Kasi may pera naman po ang mga tao. Ang tanong lang, saan nyo ilalagay yung pera nyo? Kasi talagang kunyari, meron kang $1,000 or $1,500. Anong bibilhin mo? So, ang sabi ko nga sa ating mga listeners o sa mga kumukonsulta, ano ba ang inyong priority para po yung pera mailaan nyo sa priority ninyo. At kung ang priority ninyo ay kayo ay makasama ninyo ang inyong loved ones at medyo gagawin nyo rin ito, maybe this fee increase will push you forward para gawin na nga yung gusto nilang gawin pero hindi pa ginagawa kasi nagtataas lang po ng presyo. Baka hindi nila alam, attorney. Natataas Hindi nga yung nila presyo. alam. That's Hindi nila why, alam. Kaya nga bigla ako well, I wanted to have you on the show. bigla akong napabroadcast kasi okay. hindi alam ng mga tao na magtataas. Hindi alam. Kamukha nito, kanina yung balita sa Pilipinas, ang sabi, magtataas daw lahat ng gasolina para sa mga eroplano. Ngayong Marso. So, anong gagawin natin? Kahit na nag-iipon pa kayo ng pamasahe, siguro pag-isipan ninyo, kung mag-iipon pa kayo ng pamasahe, ay baka tumaas na. Kamukha nga nito. Or book now. Or file now. Yun ang problema. Attorney. File now. Yun ang trend nangyayari. Yes, Nag-iipon ka, you're hanging on to your money, pero ang nangyayari, tumataas naman yung bilihin. Anong gagawin mo? Kung talagang kailangan mo yun, kamukha ng pag-order ng asawa, ayun, dahil
kailangan mo na yung asawa mo, nakasama mo, kasi pinatagal mo pa na hindi mo in-order kaagad, ngayon na po gawin. Ganon din yung citizenship para po dun sa mga gustong mag-petition ng kanilang parents. Kasi pagka citizen ka, you can petition for your parents to come and join you kung gusto nilang pumunta sa Estados Unidos. Yes, attorney. So Wow. ito po ang mga balita na sabi ko nga sa inyo kanina, ipinapaalam para po kayo ay mag-isip. Hindi lang pinapaalam para malaman eh. It's supposed to propel you into action. Ano ba talaga ang gusto kong gawin? Ayun. So, prioritizing po ang maganda sigurong gawin. Ano ba talaga ang importante para yun ang paglaanan ng budget? Ayun. Well, something like this, attorney, napaka-importante. These petitions and status, that's so vital to your existence. So, siguro kung may balak na kayong kung gusto nyo magtipid, but if you don't mind paying the extra fees, but why pay the extra fees? Kung nagmamadali Ang taas. sila, para nga mahabol ito, makakatulong tayo. Kasi pag nagmamadali ka na that's when you need an attorney. Kasi if you can try to learn from trial and error, di baka mapamahal sila at aabutan nga silang price increase. But kung nagmamadali na sila dahil gusto nilang makatipid at magawa na nga ito ng mas mabilis, we can help. Makakatulong tayo Paano, doon. okay, a question, attorney, paano kung pinadala natin itong mas mababang filing fee, tapos may mali, tapos lampas na yung April 1, anong mangyayari dun sa fee? Pagka hindi tinanggap yung fee mo, hindi pa tinatanggap yung kaso mo. Kaya very important ang filing fee kasi yan ang nagpapatakbo sa opisina ng USCIS. Yan ang budget nila. Okay. So alam po natin na mainit sa balita ang USCIS ngayon. In fact, na-impeach ang kanilang head. At yan po ay medyo kaguluhan na hindi naman kinakailangan sa dami ng problemang hinaharap, ngunit yan po ang nangyayari. So, para po sa... Attorney, how can people reach you? Kung meron silang tanong at gusto nilang mag-file kaagad, how can people reach you? Para sa dun sa mga gustong umaksyon dahil po sa mga nangyayaring development, kami po ay makakatulong. Maaari po ninyo kaming tawagan sa teleponong 808-589-7380. Yan po ay 808-589-7380. Para sa ating mga kapatid na Ilocano, attorney. Ay para kada kayo ay na po agdingdingeg ket no di kayat nga maabutan daytoy price increase ket kayat yung ag-file kada gitoy application ken petition you ket tumawag kayo tada kay tidinggan mi ti telepono tayo ket 808-589-7380 808-589-7380. So, At yung inyong opisina, attorney? meron tayong mga opisina po na pwede rin yung puntahan. Then po tayo mag-online filing o gagawa ng paper filing. Meron po tayong opisina sa Honolulu, matatagpuan sa tabi ng cathedral. Ito po ay matatagpuan sa 1164 Bishop Street sa Finance Factor Center, 1108. That's Suite 1108. Meron din pong opisina sa Waipahu, matatagpuan sa tabi ng Savers. Abay ti Savers po. Matatagpuan sa Waipahu Shopping Plaza, 94300 Farrington Highway sa Waipahu, Hawaii Island. At meron din ng opisina sa Pilipinas, matatagpuan po sa Yabes and Yabes Alvarez Law Offices, Yabes North Paseo, Rizal Avenue, San Fernando City, La Union. Thank you very much, attorney. Maraming salamat Sana, po. Alan, na ihabol ko itong balita bago mag-price increase para maka-action pa ang ating mga listeners. Meron po kayong isa at halos kalahating buwan para ihabol po itong inyong mga aplikasyon na petisyon o mga orders bago po maging epektibo itong price increase. At para doon naman sa bababa yung mga filing fee, ay maghintay na lang po muna kayo para po pakinabangan nyo itong impormasyon. Thank you very much, attorney. That's Attorney Roda Yabes Alvarez. Again, 808-589-7380. At pwede nyo rin bisitahin ang kanyang website sa www.philamlaw.com. Thank you so much for all those tuning on the live. Commissioner Louis Guia from the Philippines, Tita Blessy, Paring Errol with the Parokya ni Edgar concert, Tita Leonie, and everybody else tuning out there. Let me give you the thought for the rest of the day. Calm is a superpower. Don't let stress kill your happiness. Ito po si Alan Alvarez, mga kaibigan. Nagpapaalam, nagpapasalamat, at nagsasabi na mabuhay ang Pilipino sa Hawaii.